Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Patay ang dalawang BJMP jail guard at dalawang pulis matapos magbarilan sa Muntinlupa City. Away sa droga ang tinitingnang motibo ngayon ng mga pulis sa naturang barilan. Nagpapatrol, Rafi Santos. Sa kuha ng CCTV sa kalsada ng Barangay Tunasan, Muntinlupa City, pasado alas 8 ng umaga, makikita ang pagarurot ng isang motor. Maya-maya, may lalaking tumatakbo palayo sa lugar. Dumating ang maarmadong tauhan ng BJMP na tila may hinahabol. Sa iba pang anggulo, kita ang isang lalaki na nakadapa sa gitna ng kalsada kung saan siya naabutan ng mga taga-BJMP. Base sa investigasyon, ang mga nakunan sa CCTV na nakadapa sa kalsada at mga nakasakay sa motorsiklo ay mga sospek sa pagbaril at pagpatay kina JO2 Elmer Malinda at J. Lazar, ay kalalabas lang mula sa Muntinlupa City Jail. Agad nakaresponde ang mga kasama nilang jail guard kaya tinamaan din ang mga sakay ng motor. Dead on the spot ang isang lalaking nakamotor habang namatay din sa ospital ang kasama nito. Pero laking gulat ng mga investigador na malamang parehong pulis pala ang nakamotor na napatay sa engkwentro. Kinilala silang sina PO3 Arnel Rubio, isang awol na pulis na dating nakasign sa Muntinlupa, at si PO1 Jover John Lardizabal na nakadistino sa NCRPO. Dito na si JO1 Felino Salazar ay nakalista sa drugs watch list bilang isang drug pusher. Away sa droga ang tinitig ng anggulo ng mga pulis dahil parte umano ng drugs watch list ng NCRPO ang napatay na jail guard na si Salazar. Hindi ko sinasabi na mayroon siyang transaction sa illegal drugs, no? Ang sinasabi ko lang, siya yung palaging na inaayawan ng kanyang mga hepe dahil sa attitude or sa performance sa trabaho. Hawak naman ng Muntinlupa Police ang empleyado ng Bureau of Corrections na nakitang armado at papatakas ng magkaputukan. Tinuturing siyang person of interest sa ngayon. Nabawi sa crime scene ang ilang baril at basyo ng bala mula sa 9mm at kalibre 45 na baril. Tinutugis na ang dalawa pang kasabwat ng mga namaril na pulis na sakay din umano ng motorsiklo. Rafi Santos, ABS-CBN News. Mga kapamilya, nandito po tayo ngayon sa Cabangan Elementary School sa Camalig, Albay na ginawa nga pong evacuation center ng mga nagsilikas dahil sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Nasa higit 170 pamilya ang kasalukuyang nakikisilong dito. At ngayon nga mga kapamilya ay nagbibigay tayo ng libreng hapunan para sa mga kapamilya natin dito sa pamamagitan po yan ng Operation Sagip. Sa atin nga pong paglilibot kanina sa ibang lugar, napansin natin na kanya-kanya na ang paggawa ng pansamantang batitirhan ng mga residente ng Santo Domingo. Diyan lamang po yan sa bakanteng lote ng Bicol National High School. Samantala mga kapamilya, pagkain at tubig pa rin ang isa sa mga kailangan ng ating mga kababayan sa mga evacuation centers. Kanya-kanyang diskarte rin ng mga evacuees para may mapagkakitaan. Narito ang ating report. Mistulang ghost town ang Cabangan sa bayan ng Camalig, Albay. Sarado at nakakandado ang mga bahay. Tanging mga alagang hayop gaya ng baka at manok na lamang ang naiwan. Inabandona ng mga residente ang kanilang mga bahay matapos lumikas kasunod ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Kabilang ang pamilya ni Lola Nita sa mga lumikas. Kwento niya, kinalakihan na niya ang ganitong sitwasyon. Lola, hindi ba sumagi sa isip niyo na tumira sa ibang lugar? Hindi naman po kasi dito ang hanap buhay namin mag-aabi. Malaga sa akin, basta naipon ko yung pamilya ko dito. Ano man mangyari, nandito talaga kami, nakaipon ko ang pamilya ko. Sama-sama? Sama-sama talaga, walang mawala sa akin. Nasanay man sila sa ganitong sitwasyon, hindi naman matitinag ang mga taga-Cabangan para itigil ang kanilang kabuhayan. Gaya na lamang ni Evangeline na dala-dala ang kanilang panghabi para ituloy ang pagkakakitaan habang nasa evacuation center. Masasanay na lang po, pabalik-balik, kahit mahirap, para yung mga pangangailangan ng mga anak namin na nag-aaral, may ano pa rin sila. Kaya naman, isa ang kanilang lugar sa mga naabutan ng tulong ng Lingkod Kapamilya Operation Sagip.
Sa lahat po tutulong, nagpapasalamat po kami ang buong bayanan ng Kamalig kasi apektado po talaga yung ilang barangay dito. Kasalukuyan pa ring naglilibot ang lingkod kapamilya para umagapay sa iba pang naapektuhan. Pinakakailangan nila ngayon ang mga kumot, malinis na tubig at pagkain. Nang pumutok po ang Bulkang Mayon noong 2014, 3 buwang na malagi ang mga evacuees sa mga evacuation centers. At sa muling ang pagsabog ng bulkang, wala pa rin katiyakan kung kailan sila makababalik sa kanilang mga tahanan. Samantala, nagsagawa po ng aerial survey sa Bulkang Mayon ang FIVOX at LGU. Nakita nila ang bagong lava dome sa bungangan nito. Nagpapatrol, Jose Carretero. Sakay ng chopper, inikot ng FIVOX at Albay Public Safety and Emergency Management Office ang paligid ng Bulkang Mayon. Ito'y para tingnan kung ano na ang nangyayari sa bungangan ng bulkan matapos ang mga phreatic eruption at patuloy na pagdaloy ng lava. Kanina, kinumpirma ni DOST Undersecretary Renato Solidum na may panibagong lava dome sa bungangan ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, may umaakyat na magma papunta sa crater ng bulkan. Pero ayon kay Solidum, wala pang nangyayaring malaking pagsabog ang bulkan. Mukhang lava flow lang talaga ang nangyayari at wala pang explosive deposits na tulad ng pyroclastic flow in other areas. So mainly concentrated sa southern flank, which is consistent with our recommendation for the extended danger zone doon sa south. Ayon kay Solidum, matagal pa ang hihintayin kung titigil na o magpapatuloy ang aktibidad ng bulkan, lalo na kung ang inilabas na lava ang babasehan sa mga nakaraang pagsabog nito. Posibleng nga talagang patuloy lang yung lava, which is better para sa ating mga kababayan. Pero mahirap mong sabihin kung hanggang doon lang unless tumigil na yung pamamaga ng bulkan at tumahimik na yung volcano. Habang nag-aabang sa aktibidad ng bulkan, patuloy naman ang pag-ayos ng FIVOX sa mga instrumento na kailangan para i-monitor ang nangyayari sa Mayon. Kanina pumunta ang kawani ng FIVOX sa pinakamataas na remote station sa Buwang Tabaco City na nasa loob ng 4 o 3 kilometro sa bungangan ng bulkan. Kinalibrate nila ang tilt meter na nagsusukat sa pagyanig sa Mayon. Kadalasan dito na lang nare-record. Yung mga halimbawa seismic events na sa mababang station, hindi na nila nakukuha. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon. Jose Carretero, ABS-CBN News, Albay.